Mga bro, malupit na intel drop ito, confirmed na. The US Army is set to retire all its turboprop-powered surveillance aircraft simula end of 2025. Ibig sabihin, mga high-tech na mata at tenga ng Amerika sa ere tulad ng RC-12X SIGINT aircraft at MC-12 SEMARSSM ay papaalam na, at papalitan na ng mas mabilis, mas malakas, at mas jet-powered na mga platforms. Pero teka, huwag natin palampasin to. Bakit? Kasi habang sinasabi ng US Army na bye-bye sa mga Beechcraft C-12 Fern at Super King Air, pwede nating sabihin, hello, donate nyo na lang sa amin. Mga bro, these aircraft are not all junk. Sila'y maayos, proven, at ginagamit pa hanggang ngayon sa missions na pang high-level intelligence gathering. Alam naman natin na kulang ang AFP sa Electronic Intelligence, o ELINT, capabilities. Wala tayong sapat na signal surveillance platforms para makita o ma-detect ang mga galaw at komunikasyon ng mga kaaway, lalo na sa West Philippine Sea. Ito na sana ang perfect opportunity para makahabol tayo, tested at may pedigree na agad. Kung bibigyang pansin ng DND at Philippine Air Force ang mga ito, malaking tulong ito sa ating information warfare. Hindi lang ito pang monitor sa kalaban, pero pwede ring isama sa mga joint intelligence sharing missions kasama ang US, Japan, at iba pa nating security allies. Imagine mga bro, habang nagkakape si Admiral sa Chinese base, alam na natin ang pinag-uusapan nila. At hindi rin imposible para sa Philippine Navy na gamitin ito. Bakit kamo? Kasi gumagamit na sila ng Beechcraft C-90 King Air, so hindi na totally alien ang platform. Plug and play na lang kumbaga, dagdag training konti and boom, may sariling mata at tenga na rin tayo sa himpapawid.